nakita nila yung about sa video nung nanay. O yun, 'di ba? Maraming mga sinabing hindi maganda sa akin. Oh, grabe yung grabe yung pagtatanggol sa akin. Sabi niya hindi ganoon si Ruel. Ang dami pala nakakita. So, araw na araw, araw na araw, maulang araw na maaraw. Sa lahat mga amigo, kumusta po ang bawat isa? Tayo po ay magkape-kape. Enjoy po natin ang ating buhay everyday. Everyday is a blessing. Kaya po tayo ay mag-enjoy. So habang umaaraw na, pagsikat ng araw, nandun ang panibagong buhay na kung saan ay ang mga tao ay very busy. Sarap magkape, magtinapay. Kumusta naman kayo? Bye-bye, okay lang. Ano po ang inyong saloobin tungkol sa lumalalang pagtaas ng bilihin? Ano po ang masasabi nyo sa mga pagkain na kung saan wala nang masabi si Kuya Raul? Nagbablog, walang masabi. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito tayo. At gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga nangyayari dito sa resort na kung saan ay nagpe-prepare tayo dahil may event na magaganap dito na malapit na. Andito ang mga chismosa, mga marites. Nakala mo namang nagkatrabaho talaga. Wala akong makitang ginagawa. Yung babera ng pante. Ginamit nyo ng lagay ng isda. Kaya ba na, pante lang naman si Janet na hindi na babag niya. Kaya pala nangingitim ang tubig. Harvest ng isda, walang pambili daw ulam. May namatay na ba? Wala naman. Alam mo dapat itayos yan. Kaya nga, saan ko napapatayos na nga. Busy pa kasi sila. Parang hindi mahirap. Ilang araw ba? Palagyan mo na ano. So yung kailan nililinis? Natagalan niya, 2 linggo nang hindi nalinisan to eh. Pero buhay pa rin. Lang dapat eh. O kaya lang sobrang dumi na pagtuwing. 1 week pwede na no? Ayun. Kasi na sobrang ano. Magkape na kayo at magtinapay. Dali. Naku, delikado rin isda ni Kuya Bill. Bakit? Baka daw makuha. Ay, wag dyan. Ganyan po. Kaya nga nakabit. Papupunin mo na. Hindi, punin nyo muna. Yun naman isda eh. Yun yung isda. Ang dahon, Ate Janet. Lumalaki na siya dahil let ang binam lang. Siguro, magagalaklak na yun ng ganyan. Ano let ang binam dati ito? Yung lalaki na oh. Lalo na white na yun. Bilhin namin sa may Pampanga. Ilang araw na umuulam. Walang titila. Salamat sa Lord. Kasi nakaraos po tayo. Nakaraos po tayo sa walang humpay na paggastos sa paggawa ng bahay dito. So natapos naman na. 100% tapos na. Ang problema na lang talaga ay paano i-maintain. Problema ba yun? Naayos na. Pero natutuwa kasi ako. Dati kasi, di ba, kung imagine niyo dati putik-putik yan. Last year, putik-putik yan. Tapang mga ganyan yan. Pero dahil tayo ay engineer, arkitekto, kaya naayos natin ng ganyan. Di ba? Ayan po. Ayan. Hindi ako nakakapunta kila ano. Hindi ako nakakapunta kila Justin.
Ang sarap ng brewed coffee. Coffee beans from Ethiopia. Ethiopia talaga. Natatawa ako ng comment kasi kabisado nila. Yung buhay ko. Parang yung buhay ko alam na alam ninyo. No? Ayun nga po mga amigo. Meron ako sa inyong sasabihin at i-explore. At meron akong sasabihin sa inyo mga amigo na sekreto. Ibubunyag ko po ang sekreto mga amigo. At gusto ko i-share sa inyo. Paano ko ba sisimulan? Paano ko sisimulan ng kwento? Parang hindi pa ako prepare. Ay nako. Ganun siguro talaga ang buhay mga amigo. Minsan kasi talaga napakasalimuot. Minsan maganda ang gising natin, minsan hindi. Minsan maaraw, minsan maulan. Nadrama na naman ako. Ganyan pag umuulan, madrama si Kuya Raul. And amigo. Gusto ko lang i-update kayo kasi ang dami naming usapan ni Chamay kahapon. Almost 1 hour kami nag-uusap. At syempre may mga bagay kami dapat pag-usapan na sikreto at hindi naman kailangan sabihin na. So, may mga bagay na sa amin na lang regarding kasi yun sa hindi kami pwede magsalita dito ng tungkol sa ibang tao. Ngunit nakakalungkot lang din. At grabe yung yung nararamdaman ko na yung pagtatanggol sa akin ni Chamame. Ang dami. Yung mga doon kasi 'di ba na nakita nila yung about sa video nung nanay. Yun, 'di ba? Maraming mga sinabing hindi maganda sa akin. Grabe yung pagtatanggol sa akin. Sabi niya hindi ganoon si Ruel. Ang dami pala nakakita. So, syempre yung mga tao nakakakita doon, feeling nila na masama akong tao sa mga nangyari. Kaya sabi ni Chamam sa akin, hindi ganyan si Ruel. Inisa-isa ni Chamami lahat, sabi niya. Pagtatanggol kanya kasi ako. Kasi nga 'di ba gumawa ng video yung dati yung isa napanood pala nila at saka napanood ng mga taga doon. Syempre, tingin nila sa akin bakit daw ganoon ako. Pinabayaan, yung mga ganoon, yung mga sabi nga ganoon sabi ni Chamami, hindi ganoon si Rowel. Mula pa nung pandemic na nakilala natin, si Raul ang bumuhay sa atin. Siyang nagpakain, siya ang gumawa ng mga bagay na ikasisiya natin, yung mga ganun. So, natouch ako sa ginawa ni Chamami. Natouch ako sa mga na hanggang sa huli. Sabi nga niya, hanggang sa huli ng aking hininga ay katabi ko ang pamilya mo, kasama ko kayo. Sabi niya ganun. Tanda na ako pero syempre yung lahat ng bahala na pinapaubaya ko na sa Diyos ang lahat. Pero hanggang ngayon nandun pa rin yung respect ni Chamami sa akin kasi pinagtatanggol niya ako. Ang dami kasi nakakita ng mga videos, yung mga videos na ginawa na patungkol sa akin. Sabi nila ba't naman ganyan si Raul, ba't naman ganyan. Pero yung mga like sila Papa Bunggay, sila Mama Nina, alam nila yung totoo. At syempre sabi nga hindi ganun si Raul, hindi ganun. Kaya nga po, sabi ko nga po kay Chamami, huwag kang mag-alala. Lahat naman maaayos. Tsaka tapos naman na yun. So, much better. Kasi sabi nga
wag lang siya pupunta doon. Oo, sabi naman. Kasi syempre mga kapitbahay nila doon, naniniwala syempre sa akin. Pero yung iba, yun nga, hindi sila naniniwala na ganoon. Pero yung syempre mga kakilala natin doon, like sila Mama Nina, sila Papa Bonggay, mga yan, ay alam na yung malinis yung puso natin. Kaya salamat kay Chamami. Oh, gracias Chamami. Para todos. Nagpapasalamat ako kay Chamami kasi kahit wala na ako doon, pinagtatanggol niya pa rin ako. Dami niya kasing kwento sa akin. Na-kesyo yung itong mag-ina na to, ganyan. Pero wala naman siyang ano. Sabi ko nga sa inyo, ano man yung masasabihin niya ay hindi naman na masama kung hindi katotohanan lang. Oh, pero yung ako naman sabi kay Chamami na hayaan na natin. May buhay na sila, may buhay na tayo at hayaan natin na ang sabi nga niya pagka ayun na medyo nga naging emotional ako na sabi niya alam ko makapagtatapos ang mga anak ko diyan, sabi niya kapag ka nagtapos yung aking mga anak diyan, pagka nagkaroon ng graduation, tatahimik ang lahat ng mga taong nagagalit sa iyo, sabi ng ganun niya. Kasi syempre nababasa lang niya sa comment alam mo mga marami nagagalit syempre sa akin. Sabi niya, kapag ka nagtapos yung anak ko, nagkaroon ng graduation, matatahimik yung mga taong nagagalit sa akin. Yun ang sabi niya. Kaya kahapon sabi ko, Chamami, sapat lang ako na yung mga taong mahal ko at taong kasama ko sa buhay ang naniniwala sa akin. Hindi ko mapiplease lahat ng mga tao. Sabi ko, hindi ko kaya na gawin yung mga gusto nila. Ganun po mga amigo. Ang dami kong nalaman kahapon. O hanggang sa mga tao na gusto siyang i-vlog para bayaran. Oo, nako, sa totoo lang, kilala nyo. May mga nag-message sa kanya na vlogger. Sabi ganun mag-vlog sila tapos babayaran. So, may mga ganun mga amigo. Kaya lang sabi nga ni Chamami, hindi ko sisirain lahat. Hindi ko sisirain yung mga bagay na nagawa ni Raul. Hindi ko kakalimutan lahat ng mga bagay na lahat ng ginawa ni Raul sa pamilya ko. Yun ang sabi ni Chamami. Kaya nanahimik siya ng isang taon doon, nagtrabaho at namuhay na normal. At ngayon sa pagbabalik niya, ang sabi niya okay na ang lahat. Kaya ano man ang mangyari, sabi niya ay sa pamilya mo, sabi niya ganun. Ngayon ko lang nalaman yun, may mga vlogger pala na nag-message sa kanya na sabing ganun ay iba-vlog, bibigyan ng pera, ganun. O gustong bayaran, yung mga ganun. So, ito, Chamami, este video, yo quiero decir algo. Hay mucho gente enfadar conmigo, hay mucho gente decir mal conmigo, pero gracias porque hasta ahora tú conmigo y tú con mi pamilya. Ayun po, yung sinabi ko kay Chamami na hanggang ngayon ay kasama niya ako, ganun, kahit ang daming mga tao nagagalit sa akin. Hindi ko lang na-imagine na may mga vlogger na kakilala ko na gusto siyang i-vlog at gusto magsalita ako ng masama at gusto na magsalita siya ng masama about sa akin, pero hindi niya ginawa yun. Kaya sabi niya ganun, hindi ko gagawin sa iyo yun, sabi niya ganun. Kaya tingnan niyo po mga amigo ngayon, sa lahat ng mga nangyari ay binigyan ko ng second chance sila Chamami. Sinasabi ko nag-Spanish ako para at least makita niya yung video na to, alam niya na wala akong hangad kung hindi sabihin yung katotohanan at malaman natin kung sino ang totoo sa hindi. So yun po mga amigo, basta ang sabi ko lang, hayaan natin dahil yung pagpunta nyo rito, yung pagbabalik nyo dito sa Pilipinas ay for sure magiging maayos na at aantayin natin ang yung pagbabalik at especially mga anak niya, yung kanilang pag-aaral. So maraming salamat po mga amigo at thank you po sa inyong pakikinig. God bless po mga kababayan. Welcome back sa Mami. Yung second chance na ibibigay ko para sa iyo at sa pamilya mo
I know na deserve ninyo. Dahil marami mang mga pagsubok before sa isang pamilya, talagang ganun, mayroong di pagkakaunawaan. Ang mahalaga po ay patuloy na magmahalan at patuloy na nating isipin na nakakahinayang kapag ang isang pagkakaibigan ay nawala at nasira at nagkanya-kanya. Ang pinaka-importante po dito ay magmamahalan at maging mabuti po sa kapwa. Thank you so much po mga amigo at magandang umaga sa ating lahat. Kape po tayo.